Magandang umaga po sa lahat. At least nakita ko na kayo in person. Mga ganda at mga bago po ng mga pastor na narito. Hallelujah. Anyway, I would like to say that it's a privilege for me to share my testimony. And ang pag-stand ko natin dito, pagpunta natin dito, actually sa testimony. Kasi on the way ka pa dito, maraming naiisip ka na, hindi na ako tutuloy. Hindi ka tuloy namin ni pastor, kaya medyo kami nali. Ano ma, matutulog ka tayo hindi kasi meron kami iniisip. So, hindi. Sabi ng pastor, ako, hindi ba ang mood ko? Okay, punta ko. Diretso tayo. So, napaka-importante sa akin yung membership. So, nung pagpunta ko rito, this is the testimony. Actually, sabi ko kay pastor, nakakaya naman sa mga taga-Batangas na mismo nagkabigil tayo, tapos tayo pa yung late. Anyway, talagang napakaganda po ng ginawa po sa akin ng mentorship is God changed my life through this mentorship and how I become more closer to God. At lalo na sa ministry na meron ako, sa ginagawa ng Lord sa buhay namin ng mag-asawa, talaga nakita namin yung tinatawag na parent. Parent talaga. Pinapaniwalaan ko na lahat po tayo ay may pinagdadaanan bilang pastor sa iba't ibang mga iglesia. Magkaiba man tayo ng kultura in regarding managing the church. Pero, nakikita at nakikinig naman tayo kay God every Tuesday. Di ba po ba? Sino mo ba rito minsan nakakatulog? Ako munti ka na rin. Ako munti ka na si Pastor Alan. Uy, nakikinig ka ba? Ako nakikinig ako. So, though may iba-iba man tayo mga church na naka-umbrella tayo, hindi ako sa akin, ako yung naka-umbrella sa lunar, pero iba po talaga yung heart na meron talagang nag-mentor. Hallelujah. Ayoko mag-drama. So it is good to be connected to this program dahil marami tayong revelation galing kay God to our God Alex. And thank you, Mami Evelyn. Ito po i-share ko sa inyo. Actually, ako po yung nanggaling sa isang broken family. Iniwan ako ng tatay 4 years old. And that time, naghahanap talaga ng father figure. Kahit sino-sino pinunta ko dito, kahit sino. Parang bang ma-feel ko na yung pagiging isang ama na mag-aalaga sa kanyang anak. One time na pag ako po ay pumupunta sa isang bahay, hindi ko pala alam na yun palang tunay kong anak. Tunay kong tatay. Kasi sa compound namin, sa Dinsing compound, lahat ng magkakapatid, may mga bahay. And then, ako naman, dahil yung mga pinsan ko may mga video games, so ako rin, pupunta rin ako sa pinsan ko. Nanonood doon, sa bintana, ewan ko lang kung sino nakaabot ito na sa kapitbahay nanonood ka ng TV na sa bintana. So, ganun ang ginagawa ko. Kasi lahat nandun mga pinsan ko, nandun sila nanonood TV or video games. And then, si Maki lagi tawag-tawag, Chok! Uwi ka nito! Dahil, every time ako lagi pupunta doon sa bahay na yun, lagi na ako tinatawag. And then, ito yung pinakamasakit. Kasi, December, syempre, pag sinasabing December is regalo, di ba? Binigyan ng lahat ng mga pinsan ko, binigyan talaga ng 100 pesos. Sa mga time namin, malaki na yun. Tapos pagdating sa akin ay 5 piso. Di ko alam, siya pa rin tunay kong tatay. Kung lumapit ako dito kay Celso Senior, kasi Celso po tunay yung pangalan, Celso Senior, dahil lagi ng mga pinsan. Kaya ng Aguinaldo, ganyan. So, lahat ng pinsan ko, umang po kasi nakakansin ko na walang pipili niya. Pagdating sa akin, 5 piso. At kinumpira ko, siyempre, yung mga pinsan ko, bakit 5 piso? Hindi ko alam. Then, pinakita ko sa mami ko, sabi ko, sabi ni Tito kaya ko, Tito Celso. Sabi niya, Tito Bonji, kasi Bonji yung yung kanyang palayo. Dito Tito Bonji, grabe naman, hindi nagkikweto si mami. Until nagtapos ako ng, nung second year na ako, papunta na kami ng Mindanao,
Yun ang pinakamasakit dahil mismo nung hinila ko ni mami doon sa may pintuan, mismo sa may kay Tito Bonji na aking tunay tatay, hinila ko, pinalo niya ako, ginan niya ako. And then sinabi niya, hindi mo ba alam, parang nadulas siya ba? Hindi mo ba alam, pinupunta ako. Isang yan, sorry for the soul ha, tatay mo. Doon ako parang namutla na, siyempre, biruin mo 4 years old, naghanap ka ng tatay. And then, yun na, then, pumunta namin dito lang, pero sobrang sakit. Naghanap pa rin ako ng mga lapitan, ng mga kakalinga, nag-encourage sa akin. Until nasa ministry na ako, nag-Christian ako, nag-born ako, nag-pastor na ako, tagal ko ni Pastor G na 19 years old, nag-start na ako sa pagpapastor. So, continue pa rin ako naghahanap. Meron pa mga pastors na mga kilala ko, but there seems like parang managerial lang tayo. When I enrolled sa PCU, when I met that Alex, habang siya ituturo sa amin, actually meron nga siyang rules na niya. Bawal naka-off ang camera. So wala kami, bukas ang camera. Then, I want everybody to speak English. Iniisip ko, patay tayo dito. English tayo dito. So, iniisip ko lang, sige kakayarin ko mag-English. Hindi naman tayo ganun kagaling sa English. Yes, or no lang naman pwede natin naisagot. Yes, or no, di ba? So, kapag siya nagtuturo sa akin, nasabi ko sa sarili ko, Lord, this is it. Hindi ko man siya makilala ng lubusan. Pero doon pa lang sa online na yun, sabi ko, Lord, this is it. Ito yung kailangan ko. Then yung time na nagtuturo na siya, patapos na kami sa klase, nabitin ako. Sabi ko, grabe naman, dami ko pa dapat matutunan, ganito, ganyan. And then, pinag-pray ko yun, Lord, gusto ko na mayroong mawak sa akin, na may mag-encourage sa akin, na may mag-push sa akin. Kasi I'm looking for somebody to stand as my father. So, bigla ako chinat ni Dad Alex na sabi niya, gusto mo bang maging kapart ng mentorship? O wala kong pa ako bili. Yes! Tumpik ka pa, hindi magsabi ka ng yes. So, nag-join ako. Alam niyo ba, ito yung pinaka maana sa akin yung naramdaman ko yung tatay kung paano siya nag-love, nag-encourage, nag-lift up. I thought na doon sa online, napaka-stricto niya, pero hindi pala. Atin na tatay na. Alam niyo ba, yan yung pinadama ko sa ano, yan yung pinadama ko sa Baseco. Alam niyo kung Baseco, di ba? Hindi mo nakakalim Baseco. Umahawak kami na 900 to 1,000 ng mga bata every Saturday. Every time na nag-drop in kami sa Baseco, may mga bata kang tumatakbo kami sa amin. Pastor! Hindi ba tumatawag sa aming tatay? Tatay, pastor! Then, bubuksan ko yung compartment ko, bibigyan ko ng mga biskuit. Ito para sa'yo. Kasi naramdaman ko yung batang kulang ng pagmamahal sa magulang. So doon ko naramdaman kay Dad Alex. And thank you Dad Alex and Mami Edley na nandiyan kayo sa paggagay sa amin. Niloyan ninyo, every Saturday excited kami ni Pastora pag pumunta kami sa community. Because we have 5 sites. And then bawat sites ay meron 300 to 400 na mga bata na kinikita namin. Nararamdaman ko kung yung nararamdaman nila. Kaya yun yung paglagi namin nahagang ng mga bata. Ngayon, yes, mahaba kami ng simbahan. Yung mga tao na talagang may tumatawag at yung mga leaders namin tumatawag din
Tatay Pastor. Kung anong ginagawa ni Dad sa akin, hindi ang ginagawa ko rin sa kanila. Kasi, kumbaga, ito yung time na pwede mo, hindi naman siguro tayo, kung ano yung natutunan mo, tatago mo lang. Kailangan mo may share sa iba. Di ba po? So, bago po tapusin testimony ko, just want to say to help yourself to grow with a man of God that will guide you and encourage you. God Alex. Siguro, meron iilan sa inyo na siguro may iba na alanganin pa. Pero I'm sure, 101%, Dad and Mommy Evelyn, they will guide us. Amen. So, meron pong quote na sasabihin ko po dito. A mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see yourself and helps bring you out to you. So, hindi lang po yun dahil sa kilala ka lang, pero gusto niyang ilabas pa kung ang meron sa iyo para magamit ang effective sa ministry. So, God to all the honor and glory. Amen.